Mga ate, mga kuya, si Kuya Ray po. Again, another segment, another content ng ating network security. Ako si Kuya Ray, again, from NetSecTap. So, itong nasa board natin ngayon, or nasa monitor natin, ilagay natin, i-add natin sa ating network security. So, sa TryHackMe po ito, ang pangalan ng room is Traffic Analysis Essentials. So, free to pong room na to. Walang bayad. So, magandang intro rin to sa mga kuya ate natin na nag-start din sa network security. Recap, di ba, nag-SIM tool tayo. Medyo backup tayo a little bit na magkaroon naman tayo ng konting analysis para ma-beef off yung skill set natin in regards with network security. So, traffic analysis essentials, matututunan natin yung foundation ng traffic analysis, mga ano bang sinatawag natin anomaly, and so forth. So, basahin po natin introduction. I'm not gonna go through this kasi it's pretty straightforward. Basahin lang natin. And then, meron din sila mga topic dito na pwedeng maka-enhance ng ating skill set. Itong network fundamentals, maganda rin ng room na to. And I believe it's still free. So, basahin lang po natin yan. Task number 2 naman, mag-explain sila ano bang network security. So, deep dive naman ulit tayo sa network security. I know pinag-usapan natin yung SIM tool. Makikita nyo rin yung topic dito na SIM, which is na pinag-usapan natin. And sa may mga topic natin na pag-uusapan din natin or magkakaroon tayo ng mga videos and modules din. Nakikita nyo yung endpoint protection, di ba? DLP, data loss prevention, yung SIM tool natin, security information and event management, di ba? And then yung SOAR, saka yung network traffic analysis and detection response. So, kaya yung core na pag-usapan natin sa network security within dun sa mga video natin is on point. So, marami pa rin dito. So, mag-a-add na lang tayo as we move on. So, again, basahin lang po natin to. Network security, marami pong information, core information na matututunan natin from difference between sa access control, ano ba yan, tsaka ano ba yung threat control, right? Ito yung mga firewall protection natin para each topic, magbi-build siya sa network security natin hanggang sa zero trust model. And then, mga elements ng threat control, makikita natin intrusion detection, intrusion prevention. Hanggang mga marami pang, ito yung SIM natin sa monitoring natin. Diba? Tapos yung mga managed security services, ano bang ginagawa nila. So, sagutan lang po natin to. And then, mag-move on tayo dito sa traffic analysis. Madali lang po itong naman to siguro. I think, tatlong task lang siya. So, hindi masyado mahirap. Again, matututunan natin deep dive sa network security. So, tingnan natin to network, itong task number 3, traffic analysis. So, sabi dito, traffic analysis, network traffic analysis, sign natin is a method of intercepting, recording, monitoring, and analyzing network data. So, basahin natin to. Ito yung mga additional room na pwede natin din matututunan. So, Wireshark room, maganda. Zeek, lahat po to maganda. Brim, hindi ko pa ho na susubukan yan pero i-add din natin yan. So, itong Wireshark, Zeek room, Snort, and so forth. So, tingnan natin yung flow analysis, packet analysis, why does it matter? Diba? Kasi dito lahat nagsisimula yan eh. So, ilalagay natin yung hat natin as security analyst. So, tingnan natin ito. Widespread usage tool services, increasing shift to cloud computing, force attackers to modify tactics and techniques. So, sinasabi dito, kasi marami ng mga security tools ang ginagawa ng mga hacker. Nag-shift din sila ng kanilang mga techniques para makapasok pa rin sa network. So, tingnan natin yung level 1. Ano yung flag? So, simulating identification, filtering of malicious IP address. Tingnan natin. So, start natin tong room na to or tong site. So, network security and traffic analysis. So, tingnan natin yung mga, kung masasagot natin yung tanong nila. So, start natin to network traffic. Let's see. Yung pong flow ng traffic, lahat ng mga IP addresses nito or hosts
Going dito and then going to dito sa 10.10.99.199. Sabi nito, ang susunod na task, restore the network and record the traffic for further investigation. So click natin, as magre-record automatically yung system natin kung ano yung susunod na gagawin natin. So ayun, nagre-record na siya ng log. Tingnan natin kung masasagot natin siya. So instructions, analyze the data below and enter 2 IP addresses for the firewall to filter. Sabi, analyze daw natin tong traffic dito para ilagay natin yung possible na dalawang IP address na nagkakos ng issue. Either violation or suspicious traffic behavior. Tinasabi dito, dalawang IP address kailangan natin. So one of these ang kailangan natin. So, itong intrusion detection system, ito yung alerting system nila. Kumbaga, sa bahay, ito yung mga parang alarm system natin. Isipin natin na baka may pumapasok sa bintana or yung nakalak ng pinto sa likod ng sa back door natin. Maybe somebody's trying to get in. Diba? So, ito yung mga violation. So, tingnan natin suspicious IP. Itong 9916, meron siyang corporate violation. Okay, tingnan natin. Ito naman, P2P, 29 usage. Social media usage, itong 9931. Tapos, ito naman, 99.99 multiple login attempts. Yan. Tapos, meron pa tayo dito, suspicious ARP behavior. ARP po is Address Resolution Protocol. Baka meron siyang tinatawag natin na ini-spoof niya yung another legal na host, pero hindi naman pala siya talaga yung MAC address or system na talagang ginagamit. Baka nahack ng system or something. Ito naman bad traffic protocol, tapos Metasploit traffic. Metasploit is, kung sa mga atin natin mga kuya na hindi natin alam kung anong Metasploit, is one of the tinatawag natin Swiss Army knife, kumbaga, ng security, pen testing, intrusion detection. It's a suite of tools na pwedeng mag-penetrate sa network. So, ginagamit to ng mga red teamers, ginagamit din to ng mga pen testers, and so forth. And then, plus, syempre, kung ginagamit to sa mabuti, ginagamit din natin to sa masama. So, just parang the same thing. Kutsilyo pwedeng gawin sa pag-cut ng mga at the same time pwede natin mang-harm ng tao. So it's almost the same thing. Anything that we could use para sa good thing can also be used a bad thing, diba? Yung pong isipin natin. So kung i-rate natin to, dalawa ang hinahanap nilang IP na ilalagay natin. So subukan natin. Itong 4444 sa akin medyo hindi ko naman sinasabi madali. Usually ang 4444 is ginagamit pang netcat use or pang backdoor. Medyo pag nakakita ko niyan, medyo alarm kagad. Pero it doesn't mean 100% na masama siya. 21, port 21 is FTP. So nagpa-file transfer siya from ito, 99 to 199. So 222, medyo suspicious yan. Itong port 8080, yan parang proxy traffic. 3306 is SQL, I believe. Don't quote me on 3306, pero yun po alam ko. 445 is SMB. So, tignan natin kung pwede natin lagay itong 199. Saan ba ang 199 natin? Itong 99. Multiple login attempts, kasi bakit maraming multiple login attempts? Tingnan natin kung tama yung suspicious. So 10.10.99.99 lagay natin sa filter. Tapos gamitin din natin ang 62 nakalagay. Port 777, medyo hindi common port yan eh. Wala naman ako nakita ito 99, pwede rin kasi may Metasploit. So nailagay na natin yan yung 99. So, ano pa bang pwede? 74, ano bang ginawa ng 74? Port 2222. Suspicious behavior. Social media, pwede naman kahit ano yan eh. Nagbabrowse lang naman siguro yan. Itong P2P 29. Wala rin naman masyado rito. So, 16 corporate violation ilalagay natin. Subukan na lang natin itong 74.
medyo alanganin yung 74 na yun. So, lagay din natin tingnan natin kung tama ho tayo. Copy lang natin, tapos lagay natin dito, add to filter. So, tingnan natin ulit, restart network traffic, kung saan yung mga mapupula. So, meron yung 62. The server got. So, meron tayong 62 para nakita natin. Subukan ulit natin. So, kung ano yung 62. So, 62 tsaka 99. Mukhang tama tayo sa 99 pero sa 62 hindi. So, subukan uli natin. Tingnan uli natin kung ano yung 62. So, 62 tsaka 99 yung mga mapupula. So, tingnan natin ang 62. Yun, bad traffic. Sabi na. So, gamitin uli natin yung 99 natin kanina. And then, instead na yung nilagay natin na 74, gagawin natin 62. Kung tama na ang ating filtering. Bad traffic 62. Ito. Copy lang natin yun, tapos lagay natin yun. Tingnan natin kung tama na ho tayo. Start network traffic. Tingnan natin kung na-compromise pa ang ating server. So, medyo okay na. So, medyo mali tayo dun kanina kasi sa akin parang spoofing pero bad traffic yung hinahanap nila. So, copyahin natin to. THM packet master. So, THM packet master pen. Mali yata yun. Teka, medyo natanggal yung ano natin eh. Natanggal yung ano natin kanina. So, ulitin natin medyo na-skip natin eh. Pero at least alam na natin 62 tsaka 99. So, madali na yan. Hindi ko lang masyadong nung pagka-click ko nawala eh. So, subukan ulit natin. Ngayon, medyo mas malinaw na sa atin. At least, medyo naulit natin. So, 62 tsaka 99 ang sagot dito sa level 1. So, lagay natin 10.10.99.62 tsaka yung itong nasa taas 10.10.99.99. Ngayon, lagay natin. Nung nag-click tayo, medyo nawala kagad yung flag natin eh. So, merong packet underscore. Yun ang na-miss natin. Yan. THM packet master. Yun. So, may sagot na tayo. So, punta tayo sa next level. So, tignan natin itong next level. So, this time, instead of IP address, select 3 destination port. Port naman ang kailangan natin. So, alam natin yung 99, gumagamit siya ng port na 4444. Diba? So, 99, itong 10.10.10.99.99. Hanapin siya natin. Yun, port 4444. Tapos, hanapin pa natin ang 99, 10.10.10.99.99. 10.10.10.99. Tapos, anong ginagamit ng ating kaninang 62? So, 62 gumagamit ng 7777. Ano pang ginagamit ng ating 62? 99. And meron pa tayong 44444. Tingnan pa natin. 8080. Ang suspicious pa sa atin uli is yung 2222. Iba ginagamit siya ng 10.10.99.74. Yung ARP. Kailangan 3. Ang port 8080, ito proxy traffic to. Pwede natin lagay 29. Kaso, 445, kailangan natin yan eh. 21, FTP.
pwede natin lagyan. Kasi ginagamit din yan ito ni 99, which is yun. So, lagyan natin dito 21 para walang file transfer. So, meron tayong 4447721. Tingnan natin kung tama po tayo. Parang para walang mga nakapasok. Oh, mali na naman. So, tingnan. Start uli natin ang ating network traffic kung saan ang gagaling yung mga pula. Meron tayong 62 tsaka 99 eh. So, 62 tsaka 99 pa rin ang ating problema. So, tingnan uli natin ang 62 tsaka 99. 99. So, nakuha na natin yung 4444. Diba? So, lagay natin 4444. Tapos, tingnan natin kung meron pa tayong 99, 99, 21. Kasi nilagay na natin 21 kanina eh. Itong 62, ano bang ginagamit ng 62 natin? 62 is 777. Meron pa ba tayong 62? Hanapin natin yung 62 na yan. 62. Ito lang ang 62 natin eh. Number 3. Which is na port 777. So, alam ko tama tayo dito sa 777 eh. Ano bang hint na binigay nito? A quick search can help you direct any recurring numbers in ports. So, recurring daw. Umulit na naman tayo. Pero bakit dalawa lang? Diba tatlo yung pinapalagay sa atin? Ayan, mali. Dapat tatlo eh. Pisan ulit natin. Basta alam na natin 62 tsaka 99. Ayan yung mapula. 62, 99. Yan yung mga bad traffic natin eh. So alam na natin, dalawa. Diba? Yung 777 saka yung initial natin na 444. So, umulit pala tayo. So, lagay uli natin dito. Medyo nag-restart na naman siya. Medyo magulo po tong ating lab. 99. Tapos, alam na natin itong 62. Diba? 99 at 62. Natin yan. Na-skip na naman natin yung umulit na naman po siya. Pasensya na. Medyo sensitive ang ating lab ngayon. Ngayon, nasa next level na. Umulit eh. So, nakita natin. Tatlong kailangan natin. Lagay natin na 7777. Tapos add natin yung 2222. Kasi yung 222 galing sa kaya lang hutos galing sa 74 eh. Yung 74 natin bad, baka hindi siya 2222. Tingnan natin yung sa 62 ang ginagamit na din ng 62 is 777. So nakuha na natin yun. Yung 99 4444. Kaso wala na tayong nakikitang 62 dito. 74 2222. Diba? So, meron tayong 2222 3689 itong 31. Social media naman. Diba? Itong 99 nakuha na natin. Nakuha na natin din yung 62. Diba? Tingnan, pero IDS wala naman siya rito kaya medyo confusing o ano. So, ito lang yung 62 natin pero tama tayo kanina doon sa first ano natin. So, nilagay natin kanina 21 pero mali. Pero sa akin, tama pa rin ho yan 21 kasi gumagamit siya ng Metasploit traffic eh. So, either 3306, meron tayong lagay natin yung value ng 441234. So, tingnan natin ho yan kasi ginagamit dito ni 99 eh. Kasi 21 yung nilagay natin eh. So, tingnan natin kung tama yan. Yan o. Yan. So, yung mga higher ports ang kailangan natin. So, tatype in natin dito. THM detection
underscore master. Ating kung nakuha na natin ang ating flag. O yan po, mga ating mga kuya. Hope na gustuhan nyo. Again, yung recap, nag-ano tayo ng traffic analysis. Simple lang ho. Para ma-identify natin ang common traffic, mga behavior sa network. So, basahin po natin yung conclusion dito. Na-cover natin yung simple foundation network security and traffic analysis concept. Now, okay, na-complete na natin itong module na to. Ayan po. Sana nagustuhan nyo. And sa susunod na video natin, magpa-practice pa tayo ng madami. Hanggang sa susunod po ulit, mga ating mga kuya, magandang umaga, magandang gabi sa inyong lahat. Thank you po.